ng Bagao, Santa Teresita, Solana, Lalo, Gataran, Apari, Tuaw at Gonzaga, habang Ballesteros at Claveria naman ang susunod na nakatakdang puntahan ngayong linggo. Sa mga pagpupulong ay tinalakay ang mga hakbang sa pagpigil ng sakit, pagpapatupad ng environmental sanitation at pagsasagawa ng clean-up drive upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran. Isa rin sa mga binigyang diin ang pagbuo ng dengue task force sa bawat bayan at barangay, gayon din ang tamang paraan ng pag-spray at fogging upang matiyak ang kaligtasan at bisa ng mga ito. Pinahalagahan din ng PHO ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga local health personnel at barangay officials para sa agarang pagtugon sa mga usaping pangkalusugan sa kani-kanilang lugar. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan upang mapanatili ang kaligtasan at kalusugan ng mga Cagayano ngayong panahon ng tag-ulan. At yan ang ating balita para sa Bombo Reports Morning Edition. Ako si Bombo Gail Zanet Olunan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Maraming salamat, Bombo Gail Zanet Olunan, sa iyong report. Umaga po ng Miyerkules. So anyway, bago po tayo tapos sa ating mga balita, mga kabombo, isang napakagandang umaga po ng Miyerkules sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre sa ating mga overseas Filipino workers na nanonood at nakikinig din para makibalita sa ating programa, mga kabombo. At yun nga po yung makaganapan kahapon, yung pagbisita nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Cagayan, particularly dyan po sa May Claveria at Camalaniugan, kung saan pinangunahan po niya yung yung inaugurasyon mga kabombo dyan po sa Claveria, itong katatapos lamang na proyekto na isa sa mga flood control project o itong Onion Water Impounding Dam na matatagpuan sa bayan ng Claveria, Cagayan, mga kabombo. At ayon nga sa Pangulo, pinuri niya po yung paggawa nitong proyekto na ayon sa kanya dekalidad, at sana ito po ay gagayahin po nila yung paggawa po nito sa mga flood control projects or impounding water impounding dam sa ibang bahagi ng Pilipinas. At sinabi nga niya kahapon na patunay lamang ang proyektong ito, mga kabombo, na meron pa rin yung mga project of flood control project at farm to market roads na gawa ng maayos at dekalidad na proyekto. Masaya po tayo kasi dito sa Cagayan ay meron po siyang yung mga in-inspect po nila, kasama po si DPW Secretary Vince Dizon, ay talagang wala silang, hindi naman lahat, pero ilan sa mga na-inspect po nila ay nakitaan nila ng magandang dekalidad, mga kabombo, na mga proyekto. At ayon nga sa kanila na dahil meron maganda po yung pag-implement ng mga proyekto sa Cagayan, ay magdadagdag pa sila ng mga flood control projects or farm to market roads. So, itong farm to market roads po kasi isa po ito sa malaking tulong sa ating mga magsasaka. At ayan nga po, mga kabombo, ang kanya ipinangako sa ating mga kababayan or magsasaka sa Claveria, mga kabombo, na magpapatayo pa ng mga ganitong proyekto na siguradong makatulong sa ating mga magsasaka. Kasabay nito, sinabi pa ni Marcos, mga kabombo, na ang kakulangan sa maintenance na mga kabombo ang dahilan ng pagbagsak ng mga tulay. Yun naman po talaga yung kakulangan ng maintenance kasi yung mga tulay na nakita po nila dito sa Cagayan ay mga luma na. Kagaya po ng sabi niya Santa Maria Bridge sa May Isabela, sa Pigatan Bridge, sa May Alcala, Cagayan, mga kabombo, ay kakulangan po ng maintenance ang nakikita ng Pangulo at ang DPW Secretary na problema kung bakit nagkaroon ng insidenteng pagbagsak ang mga ito. Sinabi pa ng Pangulo na ito ay dahil kulang ang pondo na inilaan sa DPWH para sa maintenance, subalit sa 2026 ay may sapat na itong pondo.
At yun nga, kulang, ano, sinasabi po ni Pangulong Marcos ay kulang po yung pondo nilaan sa DPWH, mga kabombo para sa mga maintenance. So ibig sabihin na mga kabombo, yung mga tulay dito po sa Cagayan ng Luma ay talagang kulang yung binibigay po nila for the maintenance, katulad po ng Pigatan Bridge. Mga kabombo, na ayon po kay Regional Director Malenab na ang pondo po nila doon for the maintenance is it 11 million, no, 11 million, pero hindi daw po yun sapat para i-maintain ang 45 years old na tulay, mga kabombo. So, yan po yung isa. So, sana, no, kung ganito pala ang naging problema, kaya ang kakulangan po ng maintenance, sana din na no, iapela ng DPWH na ganito ang naging problema. At ngayon naman nangyari sa Pagdatan Bridge ay dagdagan po sana no, yung pondo na angkop doon sa mga maintenance na isasagawa sa mga tulay po natin. No, kawawa naman ang Cagayan, sabi kulang ang pondo nilaan sa DPWH po natin, samantalang yung iba, no, ay talagang sobra-sobra na kung sobra-sobra yung nilaan na pondo po sa kanila na meron pa silang nakulimbat, di ba? At yung ibang mga dekalidad na proyekto ay nabibigyan lamang ng kulang na pondo, no? At sana nga talagang imbestigahan po ito kung ganun lang pala yung problema, nakakulangan po ng pondo, kaya hindi po na-maintain yung mga old bridges, no, especially here in Cagayan, mga kabombo. At ayon nga sa kanya, nadagdagan no, sa budget, no, sa 2026. So, hindi rin po natin masisi, no, ang DPWH mga kabombo, kung yan po din ang kailang paliwanag na yun lang po ang kailang nagamit na pondo, yun pala kulang po talaga, no, kung tutuusin ayon po sa DPWH Secretary. At kasabay nga ng pagbisita pa niya mga kabombo ay tiniyak din ni Marcos ang mas mabilis sa pagbibigay ng mga binhi, ayuda, abono, patubig at iba pang tulong sa mga magsasaka sa susunod na planting season. Tugon ito ni Marcos sa sumbong kay Cagayan Governor Edgar Aglipay na matagal ang paghahatid ng mga tulong sa mga magsasaka dahil sa mga maraming requirements ang Department of Agriculture. Idinagdag pa ni Marcos na patuloy din ang pagbibigay ng mga makinarya sa mga magsasaka para sa mas mabilis na pagtatanim at mas malaking produksyon. Sinabi din ni Marcos sa tiyak na magpapatayo ng 3 rice processing center sa lalawigan ng Cagayan. Kasabay pa rin po nito nung pagbisita niya po dito sa Claveria, mga kabombo, dito sa water impounding dam. At sinabi pa niya na kasama po sa mga ipapatayo dito sa lalawigan ng Cagayan ay yung drying facility, milling at polishing at paglabas ng bigas sa pasilidad ay nakasako na ang mga ito para dalhin na lamang po sa merkado. Nangako rin po ang Pangulo na magbibigay ng mga truck sa farmer cooperatives na gagamitin sa pagpundo sa mga palay na dadalhin sa rice processing center at maghatid sa mga destinasyon ng produkto pagkatapos na ito ay maproseso. Ayon pa kay Marcos, inayos na rin nila ang pagkukunan ng supply ng variety ng palay na mas matatag sa panahon po ng tag-tuyot at tag-ulan. So ito po yung mga sinabi ni Pangulong Marcos kahapon sa kanyang pagbisita sa May Claveria, no, dahil nakipagpulong po siya sa ating mga magsasaka at ito nga yung mga naging daing po nila. Ito nga yung mga naging problema na sinabi sa Pangulo. Maganda rin po, no, ito yung mga hakbang na pagbisita, mga kabombo personally, magkikausapin ang mga magsasaka. Maganda ito para diretsyo na lang na marinig ng Pangulo, marinig po nila, no, kung ano po yung mga talagang problema ng mga magsasaka. Kasi kung idadaan pa natin ito no, sa mga ahensya, sa mga ibang mga tao, sigurado hindi rin makakarating. At ngayon, narinig po natin mismo sa kanya, no, yung mga agarang tugon po dito. No, though meron po yung mga ibang nagsasabi na itong mga ginagawa po ilang tulong ay hindi naman po lahat nakaka-access, especially itong mga kagamitan no, mga kabombo, yung mga machineries. No, may mga problema ng ibang mga farmers dahil kooperatiba lamang daw po ang nakikinabang dito, which is tama naman. Mga kabombo, kung may kooperatiba ka, doon kasi ibinibigay yung mga tulong, ibinibigay yung mga kagamitan at ibinibigay yung mga
iba pang mga programa katulad ng pagbili ng mataas na presyo ng palay sa mga kooperatiba. So ibig sabihin, hindi po tayo lahat nakaka-access dito sa magandang serbisyo ng pamalaan dahil nakafocus lang sa kooperatiba. At sabi nga nila, yung mga farm cooperatives, ang mga reklamo pa ng iba, hindi po nila ito pinapairam po sa ibang mga ibang mga kababayan po natin na mga farmers, no? So yun din yung isa sa may pinarating po nila, no, sa ating kay Pangulong Marcos kahapon, mga kababayan. At syempre yung mga sitwasyon po nila dito, no, sa Cagayan, yung mababang presyo rin, isa rin po yan, mga kababayan. Kaya yun po yung mga inilatag ng plano na gagawin po dito sa Cagayan. At isa pa, mga kabombo, maganda rin po yung naging pahayag ng Pangulo, no, kasi naibarating din ng ating mga magsasaka kahapon sa kanya yung late na pagdating ng mga ayuda. Halimbawa yung binhi, yung abono, di ba? Pagkatapos kasi ng planting sa kadumating, no, sa kadarating, no, ang mga tulong po na ito mula sa Department of Agriculture. Kaya yan din po ang isa sa mga naiparating kahapon, which is sabi niya na aayusin ito at siguro din yung mabilis ang pagbibigay ng mga ito, ayusin yung sistema. Kasi ang purpose naman of giving this ayuda ay para matulungan natin mga magsasaka during the planting season. Pero ang nangyayari po kasi, no, nahuhuli po ito, no, pagkatapos na lang magtanim ang ating mga magsasaka, pero pwede naman pong magamit later on. Pero syempre, kung ang plano, ang layunin po natin ay tumulong sa ating mga magsasaka mapaganang kailang gastos, ibigay, no, sa tamang oras, ibigay din po yung tamang produkto, no, para Uy sa nga, kanila kasi talaga. meron po yung mga bilhin na hindi po